Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Kumalat ang balita sa buong lungsod na parang kulog. Aalisin na sa kapangyarihan ang pamilya Hero. Isang matinding panawagan na gumising sa buong metropolis. Sa kampo ni Tanggol at Ramon, malinaw ang deklarasyon. Hindi sila uurong, hindi sila luluhod. Handa silang lumaban hanggang wakas. Sa gitna ng sagupaan, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Tanggol ang isang pangako na sabay-sabay silang babangon, sabay-sabay lalaban, sabay-sabay ipagtatanggol ang mga inaapi. Ngunit habang lumalakas ang unos, tinanong niya ang sarili kung bakit palaging sa kanya umiikot ang galit, kaguluhan, at panganib. Sa bawat hinga, natagpuan niya ang sagot, sapagkat ang tunay na kaaway ay hindi lamang mga tao, kundi ang sistemang matagal ng bulok sa kapangyarihan at kasakiman. Nagsimula ang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan matatapos na ang mga araw ng ginhawa ni Inting Tu. Hindi maitatanggi ni Tanggol. Malalaki ang kasalanan ni Inting, laban sa grupo at laban sa kanya. Ngunit sa kaibuturan, alam ni Tanggol ang isa pang katotohanan. Biktima rin si Inting, isang piyesa sa tusong impluwensya ni Rigor. Nang maalala ni Tanggol ang kanilang mga halakhak, mga pangarap, at pag-asa para sa kalayaan, sumikip ang kanyang dibdib sa sakit. Tahimik si Ramon, kilala ng lahat bilang Boss Ramon. Ngunit sa kanyang mga mata, mababanaag ang pagsisisi. Alam ng mag-ama, kung hindi dahil kay Rigor, hindi sana umabot sa ganito. Ang natitira na lamang ngayon ay matatag na paninindigan. Paninindigan laban sa takot. Sumalakay ang mga tauhan ni Rigor. Walang babala, walang awa. Putukan, sigawan, laganap ang takot. Muling kumapit sa armas, sina Tanggol at Ramon. Hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa bayan na naniniwala sa kanila. Sa gitna ng putukan at kaguluhan, sila'y sugatan, humagsak, ngunit muling tumayo. Bawat suntok, bawat putok, bawat patak ng dugo ay paalala. Wala nang balikan. Samantala, pulag sa kayabangan, isinagawa ni Rigor ang pinakamalupit niyang plano sa harap ni Roberto. Alam niyang hindi niya matatalo si Tanggol ng harapan, kaya tinarget niya ang puso ni Tanggol. Ipinahila niya sina Tinding at Atroda mula sa kulungan, walang awang pinahirapan. Umaasa si Rigor na ang sakit at takot ay magpapabagsak sa kanila, pipilitin silang ibunyag ang kinaroroonan ni Tanggol. Nanonood si Roberto sa karahasan. Sandali, kumislap ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang sinag ng konsensya. Ngunit sa huli, nanaig ang takot. Takot na mawala ng kapangyarihan. Bawat hampas, bawat pagpapahirap ay lalo lamang nagpasiklab sa galit ng bayan. Lalong nag-alab ang apoy ng paghihiganti. Samantala, tahimik, ngunit matatag na umuusad si Tanggol. Alam ng lahat kung saan hahantong ang laban na ito. Darating ang araw kung kailan guguho ang mundo ni Rigor at si Tanggol ang uupo sa silya ng alkalde ng lungsod. Ngunit bago ang tagumpay, may natitirang 2 linggo. 2 linggo ng pait, 2 linggo ng panganib, 2 linggo na maaaring magbago ng kapalaran ng lahat. Marami ang handang ibigay ang kanilang buhay. Kabilang dito si Pungay. Walang sala, ngunit nadawit. Ang kanyang pagdurusa ay bumabalik sa alaala ng pagkamatay ni Alfredo sa kamay ni Miguelito. Hanggang ngayon, pasan ni Pungay ang bigat ng hindi pa naipaghihiganting sugat ng pamilya. Sa mga mata ni Tanggol, malinaw ang kanyang tahimik na pakiusap. Hustisya. Ngunit hindi madaling labanan ang makapangyarihan. May pera sila, impluwensiya, at higit sa lahat, mga tagapagpatupad ng batas na nasa kanilang kontrol. Ang mga dapat tagapagtanggol ng bayan ay naging sandata ng panunupil. Para kina Tanggol at Ramon, malinaw ang katotohanan.
Kailangang alisin sa kapangyarihan ang mga hero. Sila ang simbolo ng bulok na rehimen. Sa kanilang kayabangan, nahuli pa ng mga hero ang ilan sa mga tagapagpatupad ng batas. Ang mga dapat tagapagtanggol ng bayan ay naging kasangkapan ng panunupil. Para kina Tanggol at Ramon, malinaw ang landas, kailangang hubaran ng kapangyarihan ang mga hero. Sila ang sagisag ng pagkabulok. Sa wakas, inilabas ng Commission on Elections ang resulta. Si Tanggol ang tunay na nagwagi. Ngunit tumanggi sina Sumigrito at ang kampo ng hero na tanggapin ito. Sinakop nila ang City Hall, ginawang kuta, ginamit ang pulisya bilang personal na guwardiya. Araw-araw tumitindi ang tensyon. Araw-araw papalapit ang sandali ng pagsabog. Ipinahayag ni Congressman Leo kay Tanggol. Naghihintay na ang bayan, handa na ang komisyoner. Dumating na ang oras upang humakbang, upang angkinin ang upuang matagal nang ninakaw. Sa sandaling iyon, tumingin si Tanggol kay Ramon. Tahimik, malalim ang titig. At sa mga mata ng kanyang ama, nabasa niya ang lahat. Pahintulot, pag-aalala, ngunit higit sa lahat, walang hanggang suporta. Handa na si Tanggol, kahit kapalit ay ang kanyang buhay. Nasa kanyang tabi ang mga taga-Maynila, sawang-sawa na sa korupsyon at panunupil. Sumiklab ang martsa patungong City Hall, si Tanggol ang nasa unahan. Hindi matitinag ang lakas ng pagkakaisa. Walang magawa ang mga awtoridad laban sa agos ng bayan. Isa-isa nilang nakuha ang gusali, hindi para sa kaguluhan, kundi upang bawiin ang kanilang karapatan. Dumating ang mga tauhan ni Rigor, handang durugin ang sinuman. Ang kinatatakutan ni Maritz at Jackie ay naging totoo. Sa gitna ng kaguluhan, nagharap sina Rigor at Ramon, mata sa mata, galit laban sa galit. Si Tanggol naman ay humarap kay Miguelito. Nagsimula ang laban. Matira ang matibay. Sugatan, halos mawala ng malay, patuloy na lumaban si Tanggol. Magkasamang umatake sina Roberto at Miguelito. Suntok, sipa, dugo. Ngunit sa bawat pagbagsak, muling tumatayo si Tanggol. Sa kanyang loob, naglalagablab ang galit ng lungsod, ang mga sugat ng nakaraan, at ang pag-asa ng bayan. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Apoy na hindi kayang patayin ng takot, hindi kayang supilin ng karahasan. Lalong lumapit ang rurok. Handa si Ramon na ibigay ang lahat para sa anak. Unti-unting nilalamon ng konsensya si Roberto. Kumakapit si Rigor ng desperado sa kapangyarihan. Kumakapit si Miguelito ng bulag sa maling paniniwala. At si Tanggol, pugbog ngunit matatag, nanindigan. Sa marmol na sahig ng City Hall, bumagsak si Tanggol. Sandaling huminto ang mundo. Tanging mabigat na hinga at mabilis na tibok ng puso ang maririnig. Tumayo ka, sigaw ni Miguelito, handang muling sumugod. Ngunit humarap si Ramon. Duguan, halos gumuho, ngunit matatag ang mga mata. Hindi mo siya gagalawin, mahina niyang wika. Nanginig ang hangin sa kanyang mga salita. Itinaas ni Rigor ang baril. Hindi na lamang ito laban para sa kapangyarihan. Ito na ang huling sandali. Nagtagpo ang mga mata ni Rigor at Tanggol. Galit, hamon, takot ang naghalo sa kanilang titig. Hanggang dito na lang ang yabang mo, malamig na sabi ni Rigor. Ngunit hindi sumagot si Tanggol. Dahan-dahan siyang tumayo. Sugatan ang katawan, malabo ang paningin, ngunit malinaw ang layunin. Hindi ito tungkol sa akin. Basag ngunit matatag ang kanyang tinig. Para ito sa kanila. Sa labas, sabay-sabay na sumigaw ang bayan. Sigaw ng pag-asa, sigaw ng pagbabago. Ang kanilang tinig ang naging lakas ni Tanggol. Biglang bumukas ang mga pinto. Tumakbo si Pongay, hingal, nanginginig, ngunit matatag. Paparating na reinforcement ni Rigor, sigaw niya. Kapag dumating sila, wala na tayong laban. Sandaling natigilan ang lahat. Nagkatinginan sila. Sa pag-aalinlangan, nagbago ang hangin. Si Roberto,
Tahimik hanggang noon, dahan-dahang ibinaba ang kanyang sandata. Tumitig siya kina Tinding at Atroda. Parehong sugatan. Tumitig siya kay Ramon, isang ama na handang mamatay para sa anak. At sa huli, tumitig siya kay Rigor. Ano ba talaga ang pinoprotektahan natin? Mahina niyang bulong. Lumingon si Rigor. Anong sinasabi mo? Ngunit huli na, ibinaba ni Roberto ang kanyang sandata. Isang desisyon, isang pagtataksil, isang pagsabog ng katotohanan. Nagulat si Miguelito, hindi matanggap ni Rigor. Sa sandaling iyon ng pagkagulat, sumugod si Tanggol. Sinunggaban niya ang baril ni Rigor. Nagsimula ang pakikipagbuno. Umalingaw-ngaw ang putok sa gusali. Natigilan ang lahat. Dahan-dahang bumagsak si Rigor. Tinamaan sa balikat. Hindi patay, ngunit talunan. Sa labas, dumating ang media, mas maraming tao, mas maraming opisyal. Wala nang matatakasan. Kumalat ang balita. Nagtagumpay si Tanggol. Lumapit si Ramon, inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Anak, isang salita, puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ngunit hindi pa tapos, sa isang sulok, umiiyak si Miguelito, hindi sa takot, kundi sa pagbagsak ng kanyang paniniwala. Nakahandusay si Rigor, nakatitig kay Tanggol. Sa unang pagkakataon, wala nang kayabangan, wala nang tapang sa kanyang mga mata. Tapos na? Mahina niyang bulong. Hindi ka na maghahasik ng takot. Sa mga sumunod na araw, inaresto si Rigor. Ibinunyag ni Roberto ang lahat ng katiwalian. Sumuko si Sumigrito. Bumagsak ang kampo ng Hero. Sa wakas, nanumpa si Tanggol bilang bagong alkalde ng lungsod. Sumabog ang tuwa ng bayan. Luha, yakapan, pangako ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nagtanong ang isip ni Tanggol, sapat ba ang tagumpay na ito upang paghilumin ang lahat ng sugat? Sa tabi ng entablado, tahimik na nakatayo si Pongay. May ngiti sa labi, ngunit may lungkot sa mga mata. Sa malayo, naroon si Inting, hindi tiyak, hindi pa tapos ang kanyang kabanata. At sa mga anino ng lungsod, sa isang di kilalang silid, may nanonood ng telebisyon. Bagong mga mata, bagong pangalan, bagong banta. Sapagkat sa mundong ito, kapag bumagsak ang isang hari, may isa pang naghahanda upang pumalit. Ngayon, bilang alkalde ng lungsod, haharap si Tanggol sa mas nakakatakot na mga laban. At hindi na ito sa lansangan, kundi sa loob mismo ng sistema. At sa madilim na silid, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ni Rigor. Isang banta na nananatili. Hindi ko ilalabas ang mga taong iyan hanggat hindi kayo nagsasalita. Pumirma ka, punggay, o papatayin ko ang natitira mong pamilya. Isang ultimatum. Isang hatol. Isang nakakatakot na anino na patuloy na bumabalot sa kinabukasan ng lungsod. Sumabog ang lungsod sa mas mabigat na digmaan. Hindi na lamang ito laban para sa kapangyarihan, kundi laban ng prinsipyo at laban sa takot. May plano sina Rigor at Roberto na gamitin si Pongay, isang pirma lamang ang kailangan, at mawawala ang pangalan ni Tanggol sa puso ng bayan. Ngunit si Pongay, bagaman nanginginig ang puso para sa kanyang pamilya, ay hindi kayang ipagkanulo ang katotohanan. Tumanggi siyang maging sandata ng kasinungalingan. Dahil dito, nadawit sina Lola Flory at Dimples sa maruming pakana. Ngayon, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Pipirma ba si Pongay upang iligtas ang buhay ng kanyang pamilya o tatanggapin ang kanilang kamatayan alang-alang sa prinsipyo? Samantala, nagngangalit ang bayan. Bumabangon laban sa walang tigil na panunupil ng mga Hero. Nagpasya si Tanggol, hindi na siya magtatago. Lalabas siya, aangkinin ang upuang matagal ng ninakaw ng mga sakim na kapangyarihan. Nagmarcha si Tanggol kasama ang bayan patungong City Hall. Sa bawat hakbang, ang kanyang presensya ay parang apoy, muling nagbabalik ng pag-asa. Ngunit bawat hakbang ay may kasamang anino ng panganib.
posibilidad ng kamatayan. Sigurado si Eneng, ang pagbagsak kay Tanggol ay sapat na. Kahit hindi siya mapatay, ang pagpatay sa Pag-asa ay nangangahulugang nagtagumpay ang dilim. Ulat ng mga tauhan ni Rigor, dumating na ang pulisya sa rally. Nahuli nila si Matilde de Asuncion, isa na namang piyesa, isa na namang sandata laban kay Tanggol. Sa presinto, dumating sina Lola Flory at Dimples upang makita si Pungay. Puno ng takot at galit ang mga mata ni Lola Flory. Bakit ka pa pumunta? Mahina ang tanong ni Pongay. Ayos lang ako. 2 beses ka na nilang tinangkang patayin, nanginginig ang tinig ni Dimples. Dahil tumayo ka sa tabi ni Tanggol, hanggang kailan ka pa magbubulag-bulagan? Mariing sagot ni Lola Flory. Ang tama ay hindi kailanman pinarurusahan. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, siya'y nanginginig. Mula sa malayo, nanunuya si Rigor. Ipinaliwanag ni Pongay, hinihintay niyang lumabas ang katotohanan. Kapag nailantad, mawawala ang kapangyarihan ng mga hero. Ngunit nag-alinlangan si Dimples. Hindi ba't napakadelikado nito? Huminga ng malalim si Pongay at mariing sinabi, ipaglalaban ko ang tama. Kahit dumating ang panganib, iyon ang dahilan kung bakit ako naging pulis. Hindi na nanginginig ang kanyang tinig. Nakita ni Lola Flory ang apoy sa mga mata ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, lumapit si Rigor, tinapos ang kanilang pag-uusap. Sumabog sa galit si Aling Tindeng. Mayabang? Sigaw ni Lola Flory. Maingat na binalaan ni Chona. Mag-ingat tayo sa kanya. Mag-ingat? Mariing sagot ni Lola Flory. Nasa presinto ang apo ko at muntik na siyang mamatay. Ngumisi si Rigor. Ito ang kapalit ng pagtayo sa tabi ng inyong demonyong apo. At hindi pa ito tapos. Mariing sagot ni Aling Tindeng. Kakayanin namin dahil alam naming tama ang ipinaglalaban namin. At ikaw? Hanggang kailan ka magtitiis na maging aso? Tumawa lamang si Rigor. Mga ilusyon ang hinahabol ninyo. Ngunit mariing sagot ni Roda. Maging ang mga mapang-api ay matatapos din. Idinugtong ni Pungay, tahimik ka lang dahil takot ka sa katotohanan. Nag-alab ang mga mata ni Rigor sa galit. Maglalaho na ang demonyong sinasamba ninyo. Ang kanyang tinig ay puno ng banta. Sa isip ni Aling Tindeng, nagtanong siya. Totoo bang balak na nilang patayin si Tanggol? Samantala, hinila ni Ramon Montenegro si Tanggol palayo. Baka nasundan tayo ni Eneng, babala niya. Ngunit huli na, nakaapasok na ang pulisya. Magkasamang hinarap ni Ramon at Tanggol ang mga kalaban. Isang mabangis na sayaw, talim laban sa paninindigan. Sumugod si Tanggol sa kalaban. Sa bawat hakbang, sinuportahan siya ni Ramon. Sa wakas, nasunggaban ni Tanggol ang isang baril at magkasama silang nakatakas. Narating nila ang Quiapo Church, humingi ng tulong sa pari. Pinapasok sila, ginamot ang kanilang mga sugat. At mariing idineklara ni Tanggol, kasama ko ang aking ama, si Ramon Montenegro. Lalong bumigat ang digmaan sa lungsod. Hindi na lamang ito laban para sa kapangyarihan, kundi laban ng prinsipyo at laban sa takot. May plano sina Rigor at Roberto na gamitin si Pongay, isang pirma lamang ang kailangan, at mawawala ang pangalan ni Tanggol sa puso ng bayan. Ngunit si Pongay, bagaman nanginginig ang puso para sa kanyang pamilya, ay tumangging ipagkanulo ang katotohanan. Hindi siya magiging sandata ng kasinungalingan. Dahil dito, nadawit sina Lola Flory at Dimples sa maruming pakana. Ngayon, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Pipirma ba si Pongay upang iligtas ang buhay ng kanyang pamilya? O tatanggapin ang kanilang kamatayan alang-alang sa prinsipyo? Samantala, nagngangalit ang bayan. Pumabangon laban sa walang tigil na panunupil ng mga gero. Nagpasya si Tanggol. Hindi na siya magtatago. Lalabas siya, aangkinin ang upuang matagal ng ninakaw ng mga sakim na kapangyarihan.
Nagmarcha si Tanggol kasama ang bayan patungong City Hall. Sa bawat hakbang, ang kanyang presensya ay parang apoy, muling nagbabalik ng pag-asa. Ngunit bawat hakbang ay may kasamang anino ng panganib, posibilidad ng kamatayan. Sigurado si Eneng, ang pagbagsak kay Tanggol ay sapat na. Kahit hindi siya mapatay, ang pagpatay sa pag-asa ay nangangahulugang nagtagumpay ang dilim. Ulat ng mga tauhan ni Rigor, dumating na ang pulisya sa rally. Nahuli nila si Matilde de Asuncion, isa na namang piyesa, isa na namang sandata laban kay Tanggol. Sa presinto, dumating sina Lola Flory at Dimples upang makita si Pongay. Puno ng takot at galit ang mga mata ni Lola Flory. Bakit ka pa pumunta? Mahina ang tanong ni Pongay. Ayos lang ako. 2 beses ka na nilang tinangkang patayin, nanginginig ang tinig ni Dimples. Dahil tumayo ka sa tabi ni Tanggol, hanggang kailan ka pa magbubulag-bulagan? Mariing sagot ni Lola Flory. Ang tama ay hindi kailanman pinarurusahan. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, siya'y nanginginig. Mula sa malayo, nanunuya si Rigor. Ipinaliwanag ni Pongay, hinihintay niyang lumabas ang katotohanan. Kapag nailantad, mawawala ang kapangyarihan ng mga Gero. Ngunit nag-alinlangan si Dimples. Hindi ba't napakadelikado nito? Huminga ng malalim si Pongay at mariing sinabi, ipaglalaban ko ang tama. Kahit dumating ang panganib, iyon ang dahilan kung bakit ako naging pulis. Hindi na nanginginig ang kanyang tinig. Nakita ni Lola Flory ang apoy sa mga mata ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, lumapit si Rigor, tinapos ang kanilang pag-uusap. Sumabog sa galit si Aling Tindeng. Mayabang? Sigaw ni Lola Flory. Maingat na binalaan ni Chona. Mag-ingat tayo sa kanya. Mag-ingat? Mariing sagot ni Lola Flory. Nasa presinto ang apo ko at muntik na siyang mamatay. Ngumisi si Rigor. Ito ang kapalit ng pagtayo sa tabi ng inyong demonyong apo. At hindi pa ito tapos. Mariing sagot ni Aling Tindeng. Kakayanin namin dahil alam naming tama ang ipinaglalaban namin. At ikaw? Hanggang kailan ka magtitiis na maging aso? Tumawa lamang si Rigor. Mga ilusyon ang hinahabol ninyo. Ngunit mariing sagot ni Roda. Maging ang mga mapang-api ay matatapos din. Idinugtong ni Pongay, tahimik ka lang dahil takot ka sa katotohanan. Nag-alab ang mga mata ni Rigor sa galit. Maglalaho na ang demonyong sinasamba ninyo? Ang kanyang tinig ay puno ng banta. Sa isip ni Aling Tindeng, nagtanong siya, totoo bang balak na nilang patayin si Tanggol? Samantala, hinila ni Ramon Montenegro si Tanggol palayo. Baka nasundan tayo ni Eneng, babala niya. Ngunit huli na. Nakapasok na ang pulisya. Magkasamang hinarap ni Ramon at Tanggol ang mga kalaban. Isang mabangis na sayaw, talim laban sa paninindigan. Sumugod si Tanggol sa kalaban. Sa bawat hakbang, sinuportahan siya ni Ramon. Sa wakas, nasunggaban ni Tanggol ang isang baril at magkasama silang nakatakas. Narating nila ang Quiapo Church, humingi ng tulong sa pari. Pinapasok sila, ginamot ang kanilang mga sugat. At mariing idineklara ni Tanggol, kasama ko ang aking ama, si Ramon Montenegro. Sa labas ng simbahan bumasag sa katahimikan ang mga yabag. Agad na naramdaman ni Ramon, napalibutan na sila ng pulisya. Tumayo si Tanggol. Hindi na siya tumatakas, hindi na siya nagtatago. Kailangan kong lumabas, mariin niyang wika. Binalaan siya ng pari. Kapag ginawa mo, ngunit matatag ang sagot ni Tanggol. Kapag hindi ko ginawa, mas maraming mamamatay. Huminga siya ng malalim at humakbang. 1, 2. Sa pagtawid niya sa pinto, nakatutok na ang mga baril sa kanya. Sumuko ka? Sigaw ng pulisya. Ngunit bago pa makapagsalita si Tanggol, umalingaw-ngaw ang tinig mula sa malayo. Walang maaaresto. Biglang sumiklab ang tao. Mga nagpoprotesta, mga saksi, mga mayang galit, umatras ang pulisya. Sa liwanag ng dapit hapon, nakatayo si Tanggol. Hindi bilang pugante,
kundi bilang sagisag ng pag-asa. Sa presinto, pinanood ni Pongay ang pangyayari sa maliit na telebisyon. Dahan-dahang tumibay ang kanyang loob. Kailangan na niyang lumaban para sa katotohanan. Sa opisina ni Rigor, bumukas ang pinto. Sir, nakatakas na sina Aling Tindeng at Roda, ulat ng isang tauhan. Sumabog sa galit si Rigor. Sa sandaling iyon, pumasok si Pungay. Hindi na siya tauhan. Kalaban na siya. Hindi ako pipirma. Malinaw niyang wika. Natigilan ng silid. Malamig na tinig ni Rigor. Ano ang sinabi mo? Mariing sagot ni Pungay. Hindi ako kailanman pipirma. At alam ko ang lahat ng plano ninyo. Sandali ng katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang pumalakpak si Roberto. Matapang anya. Ngunit maling panig ang pinili mo. Ngumiti si Pongay, walang takot, walang pag-aalinlangan. Mali? Ang katotohanan ay kayo ang takot. Sa labas, lalong lumakas ang sigaw ng bayan. Sa loob, lalong tumindi ang tensyon. Ang gabing iyon ay hindi na lamang tungkol sa buhay, kundi tungkol sa kapalaran ng buong lungsod. At sa pagsapit ng bukang liwayway, isang katotohanan ang naging malinaw. May babagsak, may pagtataksil, may mamamatay. Ngunit sa pagitan ng takot at pag-asa, iisa lamang ang pangalan na binigkas ng mga taga-Maynila, Tanggol. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!